update tayo guys tungkol ito sa kaso ni Marcolita. Ito po ngayon ang ikinababahala ng ating kaibigan. Kakapasok lang na impormasyon sa kanilang kaharian patungkol sa magaganap, mga idol. Si kaibigan nag-alala sa ngayon dahil nakuha niya ang impormasyon patungkol sa kaso. Talagang ipagpapatuloy talaga ang kaso patungkol kay Remulla. Hindi maganda itong sign na nakita ng ating kaibigan. Magbibigay po ito ng malaking kaguluhan, mga idol. Alam po ba niyo kung bakit itong napaabot na ang ating kaibigan sa akin? Nakita niya kung ipagpatuloy talaga ang panggigipit kay Marcolita, mauuwi ito sa malaking kaguluhan. Mga idol, tandaan natin, maraming hindi kaanib sa iglesia ngayon ang sasama na. Pakinggan niyo kung bakit po napaabot ni kaibigan. Dahil nakita niya ang imposibleng mangyayari dito. Mayroon pong magsakripisyo ng buhay dito, mga idol. Tandaan niyo, kapag ito po ang gagawin po nila kay Marcolita. Dahil bias na talaga. So, grabe kaibigan. Nagbigay babala si kaibigan sa mga taong sumusuporta dito ngayon sa mga liko. Natatakot si kaibigan baka magsalpukan, no? Si kaibigan ngayon nag-alala kung ipagpapatuloy talaga ng ombudsman na kasuhan. Talagang may nakita si kaibigan sa INC, mga idol. Talagang hindi naman talaga naghahanap ng away, pero kung susubukan nila ang maling hakbang ni Remulla, kung mali talaga, mauuwi talaga ito sa hindi maganda. Talagang mayroon pong magsasapir ng buhay. Kaya tandaan natin, hanggat maiayos pa ito, mga idol, old na po yan nung congressman pa siya Kaya nababahala si kaibigan. Ayaw po ng ating kaibigan mapapahamak ang taong bayan. Dahil kanya-kanya po tayo sa sinusuportahan. Mga idol, maraming nagsasabi din na kulto daw ang mga INC. Hindi nyo alam, mga idol, kung kanilang pananampalataya. Talagang nakabase talaga sa Biblia po ang kanilang sinabi na po yan ng ating kaibigan. Tingnan po mga idol, sinabi po ng ating kaibigan. Sinunod po talaga nila ang nasa Bible. Hindi po natin mapipilit ang tao kung hindi po nila gusto itong relihiyon na to. Talagang ito lang po ang masabi ko, mga idol. Huwag tayo magbitaw ng salita na hindi maganda, na alam naman natin kung ano po ang kinatatayuan natin ngayon ng mga relihiyon. Tama ka, hindi importante ngayon, mga idol. Kahit anong relihiyon ka man, doon tayo sa tama. Doon tayo sa totoong nagmamalasakit sa taong bayan. Tandaan natin, mga idol, kawawa na ang mahihirap, lalo pang nahihirapan. Mga magsasaka, hindi po pinapahalagahan ng ating government. Tandaan ninyo, magbibigay man sila ng seeds, iilan lang, parang garden lang. Magbibigay sila ng mga ayuda. Tingnan po ninyo, mabubuhay ba kayo? Tingnan po natin, mga idol, itong padalaminan na to. Ang presyo sa atong mga gulay, wala. Pero ang abono, insecticide, mga ito pang spray, mas lalong ni mahal. Kaya ito lang po ang masasabi ng ating kaibigan. Paghandaan po natin itong mangyayari kung talagang patutunayan nila ang kanilang kaso sa kay Marcolita. Talagang mapapatunayan din po daw ng mga taong ito sa relihiyon ng INC. Talagang ipaglaban po talaga nila ang tama. Ang INC hindi po tutol sa batas ng ating bansa. Sila po ay sumusuporta. Basta hindi liko. Sabi na ni kaibigan, bakit po natin suportahan ang liko kung ito man po ay magbibigay kapahamakan po ng taong bayan? Mga idol, kayo na lang bahala. Pati ako natataranta na dito
dahil si kaibigan may sinasabi siya sa atin, no, na talagang mayroon talaga siyang nakita na mga buhay na magsakripisyo, may mga dugo na babanak dito. Salamat. Sana po, ha? O sige, 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 kaibigan, sige. Sana po daw mga idol, matauhan na po tayong lahat. Lahat po ng mga Pilipino, magkaisa tayo. Hindi tayo nakinabang sa kanila. Hindi tayo umangat sa kanila. Sarili po nating pagsisikap ngayon ang ikinabubuhay natin. Hindi tayo naghintay sa ayuda ng mga government. Wala, hindi sila nakakatulong sa atin. Sarili po nating pagsisikap kung anong mayroon tayo. Mga idol, gumising tayo para po mapaisa po natin ang ating parang gusto kong manawagan mga idol, pati si kaibigan nag-alala po sa nakikita nila. Pasensya na po sa lahat po ng mga anti-Duterte, mga kasi hindi naman po talaga masasabing anti-Marcos ang mga taong nakakita ng katotohanan ngayon. Nakikita natin ang kumakalaban sa mga Duterte, parang nakikita ko na may mga kapamilya sila na involved sa droga, krimen, yun, tukhang, yun. Sige, sige, kaibigan, salamat. Sige, sige. Guys, yun lang. Nagmamadali sa kaibigan. Guys, kayo na lang bahala humusga, ha. Ang sa atin ngayon, sana po ang mga inosenteng tao magkaisa, hindi po magpapatayan. Dahil nakita ng ating kaibigan, buhay po ang nakataya dito. Kapag talagang ipagpatuloy po nila ang kaso ngayon kay Marcolita, payag ang iglesia. Before po si Marcolita, unahin nyo muna ang flood control. Yung totoong mga salarin din. Pagkatapos yan, pwede po ninyong si Marcolita sa kaso. Yun lang ang hiningi ng iglesia. Unahin natin po ang mga involved ngayon muna. Huwag natin muna yung mga taong naghahabol po ng hustisya sa pagnanakaw. Hinabol po nila muna ngayon. Diba mga ito, sana maintindihan ninyo.